Hello mga ka-vibes, this is Marie and welcome back to my channel. So, ang topic na gusto ko sanang i-discuss today is affordable ba to own properties sa Australia? Lalo na sa situation ko na may 4 na properties. I guess right now dahil ang taas ng petrol, tapos ang taas din ng interest rate sa mga mortgages ng mga investors at mga homeowners. So, malaki talaga yung gastos ngayon. So, sa mga property ko, at least 2,000 Australian dollars extra per month ang kailangan kong i-fork up para lang mabayaran ko yung mga interest rates ko sa bangko at yung mortgage commitments per month. Madami rin kailangang gawin para magtipid. Una is bawas sa gastos. So, kung hindi naman kailangan mag-drive, ilalakad na lang. Kung merong mga ganap na di kailangan puntahan, paliban muna yung mga lakad na puro pamamasyal. Alam mo yun? Tipid-tipid muna. Tipid din sa pagkain. So, tipid lang sa daily gastos para makaraos dun sa bayarin. Lalo na ngayon na ang taas nga ng mga mortgage interest rates na repayment sa bangko at saka sa taas ng petrol. Taas din ng cost of living ngayon sa Australia. At I'm sure pati dyan sa Pilipinas at sa buong mundo, tataas din ang bilihin. May nagtanong sa akin nung isang araw kung paano ko daw nababayaran yung mga properties na 4. Well, unang-una dahil nakarenta siya. So, thank you Lord na may mga nagre-renta at nakakatulong yun sa pagbawas sa binabayaran kong repayments per month. So, dahil nakarenta siya, ibig sabihin nun hindi lahat sa akin nanggagaling yung repayments na may tulong yung pera ng ibang tao sa rent. Also, later on, pagdating ng tax return, so I'm holding on until na makakuha ko ng tax return sa July or August this year. So, every July, August, apply ako or nagsasubmit ako ng tax return sa government. So, basically, ibabalik ng gobyerno yung pera sa'yo pag masyadong mataas yung tax na nabayaran mo. So, madami akong pwedeng i-claim na expenses na related sa mga property pagdating ng tax return. So, dun basically, yung tinatawag nilang leveraging dun sa pera ng ibang tao through the rent at pera din ng gobyerno through the tax return every year. At pangatlo is, nagtatites ako sa church. So, yung 10% ng kinikita ko, binibigay ko sa church. And that's in obedience sa Word of God. Bring all tithes into my storehouse and see if I will not open up the heavens and pour out such a blessing that you will not have room enough to contain. Meron pang part yun na He will rebuke the devourer on your behalf. Ibig sabihin kung ano man yung plano ng enemy to harm you, not in terms of your finances or business, that God will rebuke it. Yung human nature is to think na, Lord, laki naman itong 10% ng income. Pwede ko na pambayad ito ng electricity or kung anumang billion. Importante yung posture ng heart na I'm giving because I'm putting my trust in God. And I'm not putting my trust dun sa kakayahan ko magbayad at mag-provide sa sarili ko per se. But when I tithe and I give that 10%, I'm basically putting my trust in God to look after me and provide everything that I need. Something na hindi ko makakaya on my own. Kasi ang daming uncertainty sa mundo. Kita nyo na. Natin alam, nagkaroon pala ng gera this year sa Middle East at ang laki ng impact sa economy ng buong mundo. Yun, di natin alam yung what happens in life at yung mga uncertainties. It's me putting my faith and trust in God that promises to look after me and provide for me. And I have to say na yun yung naging testimony ko din. Kasi there was a time nung binibili ko yung third property ko dito sa Sydney na 1-bedroom property. Binili ko siya off the plan. A year before that, at that time, tinanong ko kung may enough ba sa income ko para bumili pa ng third property nga. So pag sinabi ng broker ko noon na wala, hindi talaga ako mag-go ahead.
Pero nung sinabi ng broker ko at that time, yung interest rate nun, 4% pa yun. Anong interest rate ngayon? At least 7% na ngayon sa bangko. More than double na siya since then. Pero at that time, 4% pa lang. Sabi ng broker, go ahead, kaya pa yung third property sa income mo. So, nag-sign ako. Bayad ako ng 10% deposit. Naghintay ako ng settlement. But a year later, ayun na nga, nagtahasan yung interest rate ng double. So, ang nangyari is nag-lower yung borrowing capacity ko. At dahil doon, I had to pay a shortfall ng about 90,000 Australian dollars. Dapat ang babayaran ko lang nun is yung 10% deposit, di ba? Biglang naging 90,000 yung kailangan kong bayaran na shortfall. Dahil sa pagtaas ng doble ng interest rate nung time na yun. So medyo nag-worry ako nung kasi talagang kinuha lahat ng savings ko. Parang ang tinira na lang nung time na yun is parang 1 month na pambayad sa mortgages ko sa mga property. Walang masyadong perang natira sa grocery at pagdating sa petrol. So at that time, nag-online church lang ako. Parang titipid akong mag-drive papunta ng church nun. Tipid din sa paggala-gala para lang makaraos. I have to say, hindi ako perfectly fully trust kay God. Nung beginning, mas nag-worry pa ako at nag-panic. Nag-ask ng prayers dun sa, we call it connect group sa church. Yung mga ka-Bible study group o fellowship group ko. Nag-ask ako ng prayer. And I really had to just surrender to God. Really renew my mind. And rebuke the fear, kumbaga. And rebuke the enemy. And nagdi-discourage sa akin, nagpuput ng lie sa head ko na magiging homeless ako after that. Yung mga ganong thoughts na negative, na mawawala lahat sa akin, ganon. I had to make a decision to surrender and put my trust in God. That He will look after me as His word says. No, dun sa Malakay nga na bring all tithes. See if I will not open up the heavens and pour you out such a blessing that you will not have room enough to contain it. You know, $5,000 na nagbayad at that time na nakatulong, nagkaroon ako ng extra pera. Meron ding nagbayad sa akin na extra commission. Dapat 3,500 lang yung commission ko dun sa sale ng property na yun. Naging 5,000. Out of the kindness of their hearts, no? So, provision din yun. And then, dahil pinili kong bilhin yung property na yun, dun sa location na yun, at kasama dun sa company na yun, meron din akong natanggap na rebate. Yun, nakaraos ako until na magkaroon ng tax returns. Nasettle yun around Feb. So, from Feb to July, bago ako nakakuha ng tax return. Yun, I guess, encourage ko lang kayo na not to fear. Do your research, do your due diligence, then make sure na meron kayong extra savings in case of things like bilang tumaas ang interest rates. Katulad ko na nag-off the plan. And suddenly, a year later, biglang nagtaasan yung interest rates ng doble. So, kailangan meron din kayong extra savings just in case magkaroon na ganung situation and you have to pay for a shortfall na unplanned. And trust God for the rest. No? Dapat nakabili na ako ng first property back in 2012. Pero at that time, naunguna pa yung takot. So, bibili sana ako nun ng 2-bedroom property sa may Blacktown area. At that time, 242,000 lang siya, 7-year-old property. Malapit sa station, mga about 10 minutes walk sa station. Pero pinangunahan muna ako ng takot. Kala ko baka mamaya hindi ko mabayaran yung mga strata at bills, mortgage associated with it as a first home buyer. So, matras ako. Ngayon, Diyos ko, more than double na yung value ng property na yun. So, ako lang yung nawalan. At ang lesson ko dun is, huwag kang pangunahan ng takot. Don't let fear stop you from taking risk na calculated. So, yun. Sabi ko nga, paano ko ba na babayaran lahat ng expenses ng owning 4 properties? I tithe and I trust God to provide for what I need. And even sa mga bad decisions ko, He makes good out of those bad decisions as well. He turns them around for good. Kung gusto niyo pang magkaroon ng information about kung paano ako nakabili ng mga property at anong mga mindset shift na kailangan kong i-learn at unlearn to be able to
transition from someone who was fearful to buy property to someone that took a step out of the comfort zone to buy. And then yun sa previous video ko, ilalagay ko yung link sa description ng video na to for those that are interested. At kung interested din kayo to know how to use your super to buy an investment property dito sa Australia, meron din akong video na ililink ko sa description for those that are interested. So yun lang, mga ka-vibes. And until my next video. And don't forget, if you're still breathing, God is still writing His story. Ibig sabihin, kung humihinga ka pa, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa tapos ang storya niya sa buhay mo. So just hang in there. I'm cheering for you. See you sa next video.